Successful ang isinagawang surgery kay Justin Brownlee. Recovery ng kanang hinlalaki, inilabas ni Dr. Molo. Paniwala naman ni Gilas Team Manager Richard Del Rosario, may magandang epekta rin ang pagkakahanay ng Gilas Pilipinas sa Group D kung saan kasama ang New Zealand, Taiwan at Iraq. Para naman kay Assistant Coach Sean Chambers, may pagkakataon ng Gilas Pilipinas para makabawi sa New Zealand at Chinese Taipei. Umaasa rin siya na makakasama nila sa hanay si Justin Brownlee. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Base sa mga lumabas na report, hindi naging matagal ang isinagawang operasyon sa kanang hinlalaki ni Justin Brownlee. Ayon sa isang source ni Mr. Jerry Ramos ng Spain, hindi na-confine ang import ng Barangay Ginebra matapos ang operasyon. At dahil successful ang nasabing operasyon, usap-usapan naman ngayon ang recovery period. Tanong, gaano nga ba katagal ang pag-recover ni Justin? Tutukan natin ang pahayag ni Dr. Randy Molo sa report ni Kinito Henson sa PhilStar. Ang recovery time halos 2 buwan, kaya handa na siya sa FIBA Asia Cup. Good news po yun 2 buwan yung pag-recover ni Justin. Ibig sabihin, okay na yung kanang hinlalaki niya sa June. Yung FIBA Asia Cup gagawin naman siya by August 5 to 17, kaya tingin natin okay na talaga siya sa panahon na yan. Wala nang magiging problema sa kanyang kamay. Yung hatol naman ng FIBA, kung meron man talaga, isip natin, tapos na rin siya sa July kung 3 months ulit yung makukuha niya, di ba? Base dyan, handa na talaga siya dito sa Asia Cup. Walang magiging hassle. Kakailanganin na lang niya siguro na magpalakas o mag-practice na rin habang wala pang practice ang Gilas Pilipinas. Dinig natin kasi matatapos ang Philippine Cup ngayong July 27. Sa ngayon, blanco pa tayo kung anong team ang papasok sa finals ng Philippine Cup, di ba? Alam naman natin na ilang player ng Barangay Ginebra na pinamamahalaan ni Coach Tim ang kasama sa hanay ng Gilas. So kung papasok ulit sila sa finals, pagod na naman sila, di ba? Kung July 27 matatapos ang Philippine Cup, halos 8 araw lang ang practice nila dito sa Gilas. Medyo delikado na naman yon. Kapos na naman sila sa practice. Of course, sanay sila sa ganung senaryo. Pero iba na kasi ngayon ang laban eh. Nasa Asia Cup na sila. Dito wala nang bukas. Tapos, matitigas din yung kalaban nila. Kaya kakailanganin talaga nila ng fresh na katawan at matinding training para maging handa sa bakbakan. Habang tila kapos na naman sila sa panahon para sa practice, naniniwala naman si Gilas Team Manager Richard Del Rosario na may magandang efekta rin ang pagkakahanay ng Gilas Pilipinas sa New Zealand, Chinese Taipei at Iraq sa kabila ng katotohanang mabibigat na kupunan ng mga nabanggit. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin ang mga sinabi ni Richard Del Rosario sa report ni Kinito Henson sa PhilStar. Matigas ang grupo na to, pero may isang bagay na maganda dito. Yun yung familiarity natin sa New Zealand at Chinese Taipei. Kaya papasok tayo sa laban na hindi ganun kahirap. Yung Iraq magiging challenge sa atin yan dahil sa kanilang physicality. Well, kung tutusin, tama yung sinabi ni Ginebra Assistant Coach Richard Del Rosario. Kilala na ng Gilas ang kalaban niya. Alam na nila ang lakas at siguro yung kahinaan ng dalawang team. 2 beses na kasi nilang nakaharap sa qualifiers eh. Kaya para kay RDR, medyo hindi sila mahirapan na tansyahin ang kalaban. Yun yung maganda doon, di ba? Pero mabigat din at the same time. Unang-una, tabla sila sa bakbakan eh. Naunahan ng Gilas ng Taiwanese, tapos binawian sila ng Taiwanese, at naunahan din ng Gilas ng New Zealand. Pero binawian din sila ng New Zealand. Kaya 50-50 yung lagay nila dito. Isa pa, kung kilala ng Gilas ang kalaban, kilala din ng New Zealand at Taiwanese ang kalaban nila bukod sa Iraq. In short, alam din ng dalawang nabanggit na kupunan ang gagawin nila sa sandaling magharap ulit sila sa Asia Cup. Sa Chinese Taipei, dalawang kailangan nilang i-check. Si Brandon Gilbeck at Muhammad Gajaga. Tingin natin sila talagang sakit ng ulo ng Gilas Pilipinas eh. Kapag kasi kumumanda silang dalawa, lalo na si Gajaga na napaka-athletic, tumataas ang kumpiyansa ng mga kasama nila. Si Gilbeck dahil mataas, ang hirap niyang i-box out. Kaya ang resulta, bokeh ang Gilas nung huling bakbakan. Ito yung effect ng pag-reformat ng Chinese Taipei sa kanilang national team. Ang bilis ng pagbabago sa kanila. Nung unang bakbakan dito sa PhilSports Arena sa Pilipinas, tambak pa sila ng Gilas. Pero pinahirapan naman nila ang Gilas sa pangalawang laban. Tapos pumutok din sila sa labas. So dahilan para mahirapan ng Gilas Pilipinas. Tingin ko kung magagawa nilang kontrolin si Gajaga at Gilbeck, malaki ang tsansa ng Gilas Pilipinas sa laban. Bukod kay Gilas Team Manager Richard Del Rosario, nagbigay din ng pahayag si Gilas Assistant Coach Sean Chambers tungkol sa Group D. Ayon sa kanya, ang pagkakahanay ng Gilas Pilipinas sa Group D ay nagbibigay umano ng oportunidad na makabawi sa New Zealand at Chinese Taipei. Umaasa din siya na makakasama nila si Justin Brownlee sa nasabing bakbakan. Narito ang kanyang paglalantad. Tutukan natin si Assistant Coach Sean Chambers sa report ni Dadin Kinito Henson sa PhilStar. Pagkakataon na to para makabawi sa New Zealand at Chinese Taipei sa huling qualifying window. Mabigat ang Group D kasama ang Iraq.
Pero komportable naman akong malaman na pamilyar tayo sa style ng laro ng Chinese Taipei at New Zealand. Sana handa na si Justin. So katulad ni RDR, paniwala si Assistant Coach Sean Chambers na magandang pagkakataon to para makabawi ang Gilas sa New Zealand and of course sa Chinese Taipei. Kung titingnan natin mabuti, totoo naman yun. Oportunidad talaga yun. Pero kita naman natin kung gaano naghanda ang Taiwanese nung huling window, di ba? Kaya sa tingin ko lang naman mas naghahanda sila ngayon. Gusto kasi nilang iwasan na isipin ng lahat, lalo na ang Chinese Taipei, na natsambahan lang nila yung Gilas. Yung New Zealand, walang duda doon. Dati pa nila tayong tinatalo sa bakbakan eh. Pero ang Taipei, malaking hamon din sa kanila ngayong Asia Cup. Kasi nga, kagrupo sila ng Gilas eh. Maganda yung ginawa ng Taiwanese. Nagpalit sila ng coach at players at ang resulta, panalo. Pasok sila dito sa Asia Cup. Hindi naman natin sinabing gawin din ng Gilas yun. Alam naman natin na naghahanda si Coach Tim para sa Asia Cup. At may kakayahan naman talaga siya. Ang tingin lang talaga natin is nasa matinding pagsubok ngayong Asia Cup ang Gilas Pilipinas. At alam ni Coach Tim ang lahat ng yan. Dahil dyan, uulitin natin. Kung magagawa nilang trangkuhan si Gilbeck at Gadyaga sa bakbakan, may chance tayo. Sa parte naman ng New Zealand, siguro kailangan nating pumutok ng maaga para hindi tayo naghahabol. Yung birada natin sa labas, dapat sure ball yun. Ganun kasi ginagawa nila sa atin di ba? Kaya gawin din natin sa kanila yun. Kaya naman ng Gilas napatunayan na nila yan. Kailangan lang ng matinding determination at hindi dapat kinakabahan, lalo na sa dulo ng bakbakan. So guys, maraming salamat.